Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Oh, ano lang naman yan? Ganti-gantihan lang yan, di ba? Oh, ngayon nga si Trillanes kakasuhan din daw nila Panelo, di ba? Sabi ni Panelo, napanood ko yung interview kay Panelo eh. Sabi ni Panelo, nag-iisip na kami nakasuhan si Trillanes at saka yung official ng AMLAC, yung si Attorney Ronel Binaventura. Oh, sabi ni Panelo, iniisip namin baka estafa ang kaso nila kasi misrepresentation daw. Kita nyo? Sila nga, kakasuhan din nila si Trillanes eh. Kampo yan ng Duterte, kakasuhan daw si Trillanes, kakasuhan daw yung AMLAC. Di ba? Ganyan talaga eh. Ano yan? Kung kung sa tingin nila Mike Defensor pamumulitik kayong ginagawa sa kanila, ganun din naman yung gagawin nila eh. Si Trillanes din, kakasuhan din nila, pamumulitik ka din yan. Di ba? Di ba? Hindi, sabi ni ni Panelo, napanood ko yun eh. Sabi ni Panelo, nag-iisip na kami, nag-uusap-usap na kami kung anong pwedeng ikaso kay, tawag niya, Trililing. Kasi daw, yung ginawa ni Trillanes at saka nung AMLAC, doon sa pagdinig ng Kamara, ay misrepresentation. Ano daw yun? Pagsisinungaling daw, pag-misrepresent ng mga bagay. Kaya sabi ni Panelo, nag-iisip na sila. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation eh. Kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel yun na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. O di yun, pag kinasuhan ba nila si Trillanes, pag kinasuhan nila yung AMLAC, di ba pamumuliti ka rin yun? Kaya, itong sila Mike Defensor, wag na silang magsisigaw ng pamumulitika. Kasi kahit naman sila, ganun din naman ang ginagawa nila eh. Kakasuhan nila si Trillanes, kakasuhan nila yung AMLAC, anong masasabi mo doon? Pamumuliti ka rin yun. Kaya, wala eh. Ang buhay ay weather lang. Di ba? Anyway, tungkol dyan sa kasong sinasabi ni Panelo, hinahamon naman sila ni Trillanes eh, di ba? Sabi ni Trillanes, sige na. Hinahamon ko kayo, kasuhan nyo ako. Matapang din si Trillanes eh. Kung sa tingin nyo, nagsisinungaling ako, mali ang ginawa ko, sige, kasuhan nyo ako. Matindi eh. Matindi ang hamon ni Trillanes. Handa raw siyang harapin. Ano yan? Kaya lang si Panelo, hindi niya pa sigurado kung anong pwedeng ikaso. Hindi pa alam ni Panelo. Pinag-aaralan pa daw nila. Pero gusto talaga nilang makaganti kay Trillanes at dun sa AMLAC. Ano sila doon sa official ng AMLAC eh. Sa totoo lang, yung official ng AMLAC, si Attorney Ronel Binaventura, pinag-iinitan nila yun. Sus naman. Ang bait-bait ng tao. Ang bait-bait ng tao. Napaka-fair nga nung tao eh. Siyempre, ano bang trabaho mo sa AMLAC? Ano ba ang trabaho mo sa AMLAC? Ang trabaho ng AMLAC ay bantayan na yung mga perang galing sa masama. Halimbawa, galing sa korupsyon, galing sa illegal na sugal, galing sa illegal na pogo, galing sa corruption, galing sa kidnap for ransom. Yung mga perang galing diyan sa mga masasamang aktibidad, hindi dapat yan nagagamit sa legal na mga transactions kasi nalulunder yan. Yan yung tinatrabaho ng Anti-Money Laundering Council. Ngayon, ano ang binabantayan ng AMLAC kapag may nakikitang transactions na medyo nakakaduda, suspiciouso. Halimbawa, sa isang araw deposito ng 500,000? Nagdeposito ng 500,000? Kailangan maalarma ka na dyan. Ano bang negosyo ng nagdeposito na yan? Kanino pinadala? Pag nalaman mo, contract, pala yan? Negosyante pala yan? Oo, sige. Walang problema yan. Kaya ibig sabihin, ang binabantayan ng AMLAC, yung mga pera na galing sa
mga sindikato, korupsyon, kriminalidad. Dapat hindi yan ma-launder, ibig sabihin hindi umikot sa sirkulasyon, ipagtayo ng mga negosyo para malaunder o malinisan. So ngayon, ano ang nangyari? Inireport ng AMLAC na sinabi ng AMLAC na si Sara Duterte at saka si Mans Carpio ay mayroong 630, ulitin ko, 630 na covered transactions at suspicious transactions. Ngayon, umaabot yan ng 6.77 billion. So ngayon, mali ba yung ginawa na yun ng AMLAC? Mali ba yung ginawa na yun ng AMLAC? Tama lang yun eh. Para sa interest ng bansa, binabantayan ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council, yung mga ganyan. Kung wala namang ginagawa si Sara at saka si Mans Carpio, walang problema yun. Ang problema sa kanila, ang problema sa kanila, hindi nila maipaliwanag yung mga pera na yan eh. Saan galing yung 6.77 billion na yan? Ang sinasabi lang nila, yung 6.77 billion, hindi naman talaga ganyan yan. Kasi daw, ang pera lumalabas, pumapasok. Ang ginawa daw ng AMLAC, tinototal. Kahit sabihin mo pang hindi precise yung presentation ng AMLAC, ang point, napakalaking pera niyan, 6.77 billion. Ang in-example kasi ng mga DDS, yung pag may pumasok na 500 pesos, tapos nilabas mo rin yan, o di ilan na ang laman ng pera mo? 0. Pero sa AMLAC daw, tinototal yung pumasok at lumabas, kaya 1,000. Mabuti kung 500 lang or 1,000, ay ito ang pinag-uusapan, 6.77 billion. Tapos ngayon, kakasuhan ni Panelo. Lahat na lang sa kanila, kakasuhan. Yung AMLAC na ginagawa yung trabaho niya, kakasuhan mo. Di ba? Kung wala namang ginagawang masama si Sara at si Mans Carpio, kung yung mga yaman nila ay wala namang problema, di harapin nila yung AMLAC, ba't nila kakasuhan? Dapat nga ini-encourage mo yung AMLAC eh. Salamat sa ginagawa nyo, binabantayan nyo talaga na huwag mangibabaw ang mga perang galing sa illegal. Salamat yan. Pero sa totoo lang, ipipresent namin na ang pera namin ay legal, lehitimo. At hindi kasi ipresent na lang nila Sara yung kanilang mga accounts, ipakita na legal, lehitimo. Di ba? Tapos ngayon, ang gagawin nila, kakasuhan. Si Trillanes, ano naman ang pinag-iinitan nila kay Trillanes? Sinabi naman ni Trillanes, sinabi nga ni Leila de Lima, nandito ang AMLAC. Pwede pang tanungin natin ang AMLAC kung itong ang mga figures na sinabi ni Trillanes ay totoo. Pumili si Leila de Lima ng 18 na items. Sabi ng AMLAC, confirm, totoo yan. Di ba? Bakit mo ngayon kakasuhan yung AMLAC? Bakit mo kakasuhan sila Trillanes? Sagutin nyo na lang yung issue. Hindi yung gagantihan mo ng kaso. Hindi. Sagutin nyo yung issue, ipakita nyo na mali si Trillanes, ipakita nyo na mali yung AMLAC. Tapos, napapahiya si Trillanes dyan. Saka yung AMLAC. Wala. Ay, itong mga DDS na ito, itong mga DDS na ito, kaso na naman kay Trillanes, kaso na naman dun sa AMLAC. Ang pinakatamang dyan, sagutin nyo yung mga akusasyon ni Trillanes. Sagutin nyo yung sinabi ng AMLAC. Sabihin yung mali. Ito yung mga tunay namin. Sige, ilabas na namin ang accounts ni Sara at ni Mans Carpio. Ito yung mga accounts nila. Anong mali dito? Ganoon. Di ba? Ewan ko, mga kabunyog, mga kababayan. Sige, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.